Si Nora ay isang mabait at masayahing babae na laking probinsya. Lumaki siya sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga palayan at bundok. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na maging masipag, mapagkumbaba at matulungin sa kapwa. Bata pa lamang ay nasanay na si Nora sa pagtulong sa bukid at pagbabantay sa kanyang nakababatang mga kapatid. Madalas niyang sabihin sa kanyang sarili na balang araw, makakatulong siya sa kanilang pamilya upang guminhawa ang buhay nila. Nang dumating ang panahon na si Nora ay dalaga na, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Ang kita mula sa pagsasaka ng kanyang mga magulang ay halos hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na't may mga panahon na hindi maganda ang ani. Nang minsang makita niyang umiiyak ang kanyang ina dahil wala silang pambili ng bigas, nagdesisyon si Nora na luwas sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Alam niyang mahirap ang buhay sa lungsod, ngunit naniniwala siyang ito ang tanging paraan upang makatulong sa kanyang pamilya. Bit-bit ang ilang piraso ng damit at ang dasal ng kanyang ina, sumakay si Nora sa isang bus patungong Maynila. Sa kanyang unang mga araw sa lungsod, agad niyang napansin ang layo ng buhay dito kumpara sa probinsya. Ang maingay na mga kalye, ang masisikip na jeep, at ang tila walang tigil na pagtakbo ng mga tao ay naging bago para sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nagpatalo sa takot at pangamba. Nangarap siya para sa kanyang pamilya at para sa sarili niyang kinabukasan. Sunod-sunod ang pag-apply ni Nora sa iba't ibang trabaho, mula sa tindahan hanggang sa mga fast food chain. Gayunpaman, madalas siyang tanggihan dahil wala siyang sapat na karanasan. Ang kanyang mga simpleng damit at mahinahong kilos ay nagdulot din ng maling pagtingin ng iba na parang hindi siya handa para sa mabilisang mundo ng Maynila. Kahit na ilang beses siyang nabigo, hindi nawala ang kanyang ngiti. Lagi niyang sinasabi sa sarili, may tamang oras para sa lahat, hindi ako susuko. Habang naghahanap ng trabaho, si Nora ay naging mapagbigay sa mga nakilala niyang nangangailangan. May pagkakataon na binigyan niya ng candy ang isang batang nagtitinda ng sampaggita na walang pananghalian. Isang gabi naman, ibinahagi niya ang baong tinapay sa isang matandang pulubi. Kahit hirap sa sariling kalagayan, nanatili siyang bukas ang puso para sa iba. Para sa kanya, maliit man ang maitutulong, mahalaga ito para sa mga taong walang-wala. Sa wakas, dumating ang araw na natanggap siya bilang waitress sa isang kilalang restaurant sa lungsod. Hindi maipinta ang kanyang saya nang tawagan siya ng manager upang sabihing magsisimula na siya kinabukasan. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina upang ibalita ang magandang balita. "Nanay, may trabaho na po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Tutulungan ko na kayo," masayang sabi ni Nora sa telepono. Ang restaurant ay isa sa mga paboritong kainan ng mga mayayaman at kilalang personalidad. Sa una, kinabahan si Nora dahil sa taas ng pamantayan ng lugar, ngunit ginawa niya ang lahat upang matutunan ang trabaho. Sa kanyang pagsusumikap, mabilis siyang nag-adjust sa kanyang bagong kapaligiran. Pinahanga niya ang mga customer at kasamahan dahil sa kanyang pagiging magalang at laging handang tumulong. Para kay Nora, ang bawat ngiti ng customer ay nagpapaalala kung bakit siya nagsusumikap, para sa kanyang pamilya at para sa mas magandang bukas. Masaya si Nora sa kanyang bagong trabaho bilang waitress sa kilalang restaurant. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kasiguraduhan ng pagkakaroon ng regular na kita. Bawat sahod ay may bahagi ng nakalaan para ipadala sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang ngiti sa boses ng kanyang ina sa bawat tawag ay nagsilbing inspirasyon para kay Nora upang magpatuloy sa pagtatrabaho ng masigasig. Bagamat hindi madali ang trabaho, kinaya ni Nora ang lahat ng hamon. Nagtatrabaho siya ng mahabang oras, kadalasan ay nakatayo at nagmamadali upang paglingkuran ang mga customer. Kahit pagod, nanatili siyang masayahin at magalang.
Isa sa mga ugali niya ang pagbati sa mga customer na parang dati na niyang kakilala. Madalas siyang marinig na nagsasabing, "Salamat po sa pagbisita. Sana'y nagustuhan ninyo ang pagkain." Palagi siyang sinasamahan ng kanyang ngiti na nagdadala ng aliwalas sa lugar. Hindi nagtagal, napansin ng ibang staff at maging ng manager ang kanyang kasipagan. Si Nora ay laging maagap, mabilis maglinis ng mesa, magdala ng pagkain, at maglaan ng pansin sa mga detalye na madalas makaligtaan ng iba. Sa kabila ng pagiging bago sa trabaho, tila likas sa kanya ang maayos na serbisyo. Dahil dito, madalas siyang maipahayag bilang huwarang empleyado sa mga pulong ng staff. Ngunit hindi lahat ng kanyang kasamahan ay natuwa sa kanya. May ilan na palihim na naiinggit sa atensyong nakukuha ni Nora mula sa manager at sa mga customer. Isang waitress na matagal nang nagtatrabaho roon, si Marlene, ang madalas siyang tingnan ng masama. "Bago ka lang dito, pero parang ikaw na agad ang bida." Sambit nito minsan kay Nora, bagamat pabiro ang tono ay ramdam ang kaunting inis. Sinubukan ni Nora na huwag pansinin ito, ngunit minsan ay naramdaman niyang tila iniiwasan siya ng ilan. Sa kabila nito, hindi hinayaan ni Nora na masira ang kanyang determinasyon. Para sa kanya, ang bawat araw sa trabaho ay pagkakataon upang magbigay ng saya sa iba, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa mga customer. Isang araw, habang nag-aayos ng mga upuan sa labas ng restaurant, napansin ni Nora ang isang matandang pulubi na nakaupo malapit sa pinto. Halata sa hitsura nito ang gutom at pagod. Mahaba ang buhok ng matanda at ang kanyang mga damit ay lumang-luma at marumi. Tahimik itong nakaupo habang ang iba ay lumalampas lang sa harap nito na parang hindi siya nakikita. Sa unang tingin pa lang, nakaramdam na ng awa si Nora. Madalas niyang makita ang pulubing ito sa parehong lugar tuwing umaga. Naaalala niya ang kanyang ama na minsang nagdusa sa sakit at hirap ng buhay sa kanilang probinsya. Ngunit hindi niya magawang lumapit at magbigay ng tulong agad dahil abala siya sa trabaho. Sa kanyang isip, nagpasya siya na kung magkakaroon siya ng pagkakataon, gagawin niya ang makakaya upang makatulong sa matanda. Subalit sa oras na yon, nagpatuloy muna siya sa kanyang trabaho, iniisip kung paano maipapakita ang kabutihan nang hindi makakaapekto sa kanyang responsibilidad bilang empleyado. Isang hapon, abala si Nora sa paglilinis ng mga mesa matapos ang rush hour. Ang restaurant ay nagsisimula ng humupa sa dami ng tao at ang mga empleyado ay nagkaroon ng pagkakataong magpahinga ng bahagya. Habang nililigpit niya ang mga plato at kubyertos mula sa mesa malapit sa bintana, muli niyang nasilayan ang matandang pulubi na palaging naroroon sa labas. Mukha itong mas payat kaysa sa dati at ang mga mata nito ay tila nawalan na ng liwanag. Napansin ni Nora ang tila hirap na kilos ng pulubi habang pilit nitong hinahaplos ang tiyan nito na halatang gutom. Ang simpleng tanawin na iyon ay tumagos sa kanyang puso. Sa kabila ng hirap sa trabaho, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang ama sa probinsya na minsan ding nagtiis ng gutom upang unahin ang kanyang mga anak. Paano kaya kung ako ang nasa kalagayan niya? Naisip niya. Habang nagliligpit ng mga tira mula sa mesa, nakakita siya ng isang mangkok ng sopas at ilang piraso ng tinapay na hindi nagalaw ng customer. Malinis pa ang mga ito at sayang kung itatapon lamang. Sa isang saglit na pag-iisip, nagdesisyon siya na magbalot ng pagkain para sa pulubi. Maingat niyang inilagay ang tinapay at sopas sa isang paper bag, sinigurado na walang makakapansin sa kanyang ginagawa. Lumabas si Nora nang may dalang pagkain. Ang puso niya ay tumibok ng mabilis habang nilalapitan ang matandang pulubi. Nang makita siya ng matanda, tila nabigla ito, ngunit hindi maitatago ang pag-asa sa kanyang mga mata. "Ito po," sabi ni Nora, habang iniaabot ang pagkain. "Kainin niyo na po ito. Siguraduhin niyo pong maubos ha." Nanginginig ang kamay ng matanda habang tinanggap ang pagkain.
"Salamat, Hija," sabi nito nang may pamamaos. Tumulo ang luha ng matanda habang binubuksan ang paper bag at sinilip ang laman nito. Kitang-kita ni Nora ang tuwa at pasasalamat sa mga mata ng matanda. Para kay Nora, sapat na ang ganoong reaksyon upang mapunan ang pagod niya sa maghapong trabaho. Habang nakangiti siyang nagmamasid sa matanda, hindi niya napansin na may isang kasamahan niya ang nakakita sa kanyang ginawa. Si Marlene, ang waitress na matagal nang naiinggit kay Nora, ay palihim na nagmamasid mula sa loob ng restaurant. Agad nitong kinuha ang pagkakataon upang magsumbong sa manager. "Ma'am," sabi ni Marlene nang may halong sarkasmo, "nakita ko si Nora na binigyan ng pagkain ng pulubi sa labas. Baka hindi niyo alam, pero bawal yata ang ganoon." Ilang minuto lang ang lumipas at narinig ni Nora ang boses ng kanilang manager. "Nora!" Malakas na tawag nito mula sa pinto. Nagulat si Nora at mabilis na bumalik sa loob ng restaurant. Pagdating niya sa opisina ng manager, agad siyang pinagalitan. "Anong iniisip mo? Bakit ka nagbibigay ng pagkain nang hindi nagpapaalam?" Galit na tanong ng manager. Ang tono nito ay malamig at mabigat na para bang isang malaking kasalanan ang kanyang nagawa. Pilit niyang ipinaliwanag ang kanyang dahilan. "Pasensya na po, ma'am. Gutom na po kasi ang matanda at sayang naman po ang pagkain kung itatapon lang." "Hindi mo trabaho ang magbigay ng awa, Nora," mariing sagot ng manager. "May mga patakaran tayo dito at nilabag mo ang mga iyon. Hindi ito charity." Hindi na nakasagot si Nora. Nakatungo lang siya habang pinakikinggan ang walang tigil na sermon ng manager. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagsisi sa kanyang ginawa. Sa isip niya, mas mahalaga ang kabutihan kaysa sa anumang patakaran. Habang nakatayo si Nora sa harap ng manager sa loob ng maliit na opisina, pilit niyang ipinaliwanag ang kanyang ginawa. "Ma'am, pasensya na po talaga. Hindi ko po intensyong labagin ang mga patakaran ng restaurant. Gusto ko lang pong makatulong. Nakita ko po kasi ang matanda sa labas na mukhang gutom na gutom," sabi niya habang nanginginig ang boses. Ngunit tila bingi ang manager sa kanyang paliwanag. Nakataas ang kilay nito at mahigpit ang pagkakahawak sa mesa. "Nora, hindi iyon ang usapan dito," malamig na sagot ng manager. "Hindi ka binayaran para magbigay ng pagkain ng basta-basta. May patakaran tayong sinusunod dito at hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong desisyon." Ramdam ni Nora ang bigat ng bawat salita. Alam niyang mali ang ginawa niyang hindi pagpaalam, ngunit hindi niya maatim na hayaan ang isang tao na magutom habang may pagkain namang maaaring maitulong. "Humihingi po ako ng paumanhin," anya, halos lumuluha na. "Hindi ko po naisip na ganito kalaki ang magiging problema. Pangako po, hindi ko na uulitin." Ngunit matigas ang paninindigan ng manager. "Hindi ito usapin ng pangako, Nora. Nilabag mo ang patakaran at hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong insidente. Ito ay negosyo, hindi charity." Ang tono ng boses nito ay puno ng galit at pagkadismaya. Sa kabila ng kanyang mga paghingi ng tawad, hindi na pinakinggan si Nora. Sa isang iglap, narinig niya ang hatol na nagpadurog sa kanyang puso. "Nora, simula ngayon, hindi ka na empleyado ng restaurant na ito. Pakilinis na ang locker mo at umalis ka na." Parang gumuho ang mundo ni Nora. Hindi siya makapaniwala na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay hahantong sa ganitong wakas. Ang kanyang trabaho, na itinuring niyang sagot sa kanilang kahirapan, ay nawala sa isang iglap. Lumabas siya ng opisina, hawak ang kanyang bag at personal na gamit, habang pinipigilang tumulo ang luha. Pakiramdam niya, lahat ng mata ng kanyang mga kasamahan ay nakatuon sa kanya. Ang ilan ay may simpatya, ngunit ang iba ay tila natutuwa pa sa nangyari. Habang papalabas ng restaurant, tuluyan ng tumulo ang luha ni Nora. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Paano na ang pinapadala niyang pera? Paano na ang mga pangarap niya para sa kanila?
Napakasakit isipin na sa kabila ng kanyang pagsisikap, isang pagkakamali ang nagdulot ng lahat ng ito. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Bumalik siya sa labas ng restaurant upang magpaalam sa matandang pulubi. Habang lumalapit siya sa lugar kung saan ito palaging nakaupo, napansin niyang wala na ang matanda. Hinanap niya ito sa paligid, ngunit tila naglaho na ito. Nasaan na kaya siya? Tanong ni Nora sa sarili. Naisip niya kung kumusta na kaya ito, kung nakakain ba ito ng maayos. Ang hindi makita ang pulubi ay nagbigay ng mas malaking lungkot sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, alam ni Nora na hindi niya maaaring balikan ang nangyari. Sa halip, kailangang harapin niya ang bagong hamon ng buhay, ang muling pagsisimula mula sa wala. Habang naglalakad siya palayo sa restaurant, umaasa siyang darating ang panahon na mauunawaan ng iba ang kanyang ginawa at sana hindi siya masisisi ng kanyang pamilya sa naging pagkakamali niya. Nang araw ding iyon, sa gitna ng naganap na drama sa restaurant, dumating ang may-ari ng lugar, si Don Victor. Isa siyang kilalang negosyante na madalas umikot sa kanyang mga negosyo upang tiyaking maayos ang lahat. Hindi siya palaging nagpapakita sa mga empleyado, ngunit kilala siya bilang mahigpit at may malasakit sa reputasyon ng kanyang mga negosyo. Sa kanyang pagpasok, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa restaurant, na karaniwan ay puno ng kasiglahan at abala. Habang nagmamasid si Don Victor, narinig niya ang bulungan ng ilang empleyado. Grabe, tinanggal si Nora dahil lang sa pagpapakain sa pulubi, sabi ng isang waitress. Oo nga, napakabait pa naman niya, sagot ng isa pang staff. Narinig din niya ang mas mahinahong tono ng ilan, na tila nagsasabi na tama lang ang desisyon ng manager. Agad na tumawag ng pulong si Don Victor sa mga pangunahing tauhan ng restaurant, kabilang na ang manager na si Miss Eliza. Sa gitna ng kanilang usapan, tinanong niya, ano itong naririnig ko tungkol sa isang empleyado na tinanggal kanina? Ano ang nangyari? Halatang kabado si Miss Eliza habang nagpapaliwanag. Sir, may empleyado po kami, si Nora, na lumabag sa patakaran ng restaurant. Nagbigay po siya ng pagkain sa isang pulubi sa labas ng walang pahintulot. Alam niyo naman po na mahigpit tayo pagdating sa mga bagay na ito. Hindi po namin maaaring palampasin ang ganitong aksyon dahil maaaring makaapekto ito sa negosyo. Habang pinapakinggan si Miss Eliza, tahimik na nag-isip si Don Victor. Bagamat kilala siya bilang matibay sa pagpapatupad ng mga patakaran, may malambot na bahagi ng kanyang puso para sa mga taong may malasakit sa kapwa. Ano ang eksaktong ginawa ng empleyado? Tanong niya ng may diin. Ipinaliwanag ng manager ang buong pangyayari, mula sa ginawa ni Nora hanggang sa desisyon nitong alisin siya sa trabaho. Gayunpaman, habang patuloy sa pagsasalaysay si Miss Eliza, napansin ni Don Victor ang tono ng kwento. Tila mas nakatuon sa patakaran kaysa sa pangunawa sa kabutihan ng tao. Kung tama ang narinig ko, sabi ni Don Victor matapos ang mahabang katahimikan, ang ginawa ng empleyado ay pagpapakain sa isang taong gutom. Tama ba? Hindi makasagot agad si Miss Eliza, kaya tumango na lamang siya. May mga patakaran tayo, totoo iyon, dagdag ni Don Victor. Pero hindi ba dapat nating timbangin ang lahat ng bagay? Hindi ba't ang layunin ng negosyo natin ay hindi lang maglingkod kundi magdala rin ng mabuting halimbawa sa komunidad? Hindi na umimik ang manager. Ramdam niya ang bigat ng tanong na iyon at halata sa kanyang mukha ang bahagyang pagsisisi. Tumayo si Don Victor at nagdesisyon. Hanapin niyo si Nora. Utos niya. Gusto ko siyang makausap ngayon din. Agad na kumilos ang ilang tauhan upang hanapin si Nora. Lumabas si Don Victor mula sa opisina at tumingin sa paligid. Tila iniisip kung saan maaaring napunta ang dating waitress. Sa kabila ng kanyang mahigpit na personalidad, naantig siya sa kwento ng kabutihan ng babae. Ilang sandali pa, nakatanggap sila ng balita na nakita si Nora malapit sa parke, kung saan siya madalas magpahinga kapag break time.
Nagpasya si Don Victor na siya mismo ang pupunta upang personal na makausap si Nora. Habang naglalakad papunta sa parke, iniisip niya ang mga salita na sasabihin. Hindi para kondenahin ang ginawa ni Nora, kundi upang maunawaan kung ano ang nag-udyok sa kanya. Nang makita niya si Nora na nakaupo sa isang lumang bangko, hawak ang kanyang maliit na bag at tila nalulumbay, huminto siya saglit at pinanood ito. Sa kanyang puso, nakita niya ang larawan ng isang taong hindi lang nagtatrabaho para sa sahod, kundi para makatulong sa kapwa. Sa wakas, lumapit siya. "Ikaw ba si Nora?" Tanong niya ng malumanay. Napatingala si Nora at agad na nakilala si Don Victor mula sa mga litrato sa opisina. Nagulat siya at hindi agad nakapagsalita. "Opo, sir," sagot niya, halos pabulong. "Gusto kitang makausap," sabi ni Don Victor. "May mga bagay akong nais malaman mula sa iyo." Habang umupo siya sa tabi ni Nora, naramdaman ng babae ang kakaibang init sa tono ng boses nito. Tila isang taong hindi lamang negosyante, kundi isang tao ring may malasakit. Sa tahimik na sulok ng isang parke malapit sa restaurant, nakaupo si Nora sa isang lumang bangko. Yakap ang kanyang bag. Ang mga mata niya ay namumula sa kakaiyak habang paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Pakiramdam niya ay wala siyang patutunguhan. Ang trabaho niyang pinaghirapan at itinuring na simula ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya ay nawala sa isang iglap. Sa bawat pagluha, ang bigat ng pagkabigo ay tila mas lalong sumasalubong sa kanya. Habang naroroon siya, hindi niya namalayang papalapit na pala si Don Victor, ang may-ari ng restaurant. Tumigil ito saglit sa di kalayuan. Pinagmamasdan ang dalaga. Ang kanyang pag-upo sa bangko, tila pasan ng mundo, ay nagbigay kay Don Victor ng ideya kung gaano kabigat ang dinadala ni Nora. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa isang malumanay na boses, nagsalita, "Ikaw ba si Nora?" Nagulat si Nora sa boses at agad siyang napalingon. Nang makita niya si Don Victor, halos hindi siya makapaniwala. Agad niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi at tumayo. "Opo, sir," sagot niya, halos pabulong, habang iniisip kung ano ang ginagawa ng may-ari ng restaurant sa harap niya. "Umupo ka, Hija," sabi ni Don Victor habang itinuturo ang bangko. Sumunod si Nora, kahit kinakabahan. "Nalaman ko ang nangyari," dagdag ng matanda. "Gusto kong marinig mula sa iyo kung bakit mo ginawa iyon." Napayuko si Nora. "Sir, hindi ko po gustong labagin ang mga patakaran ng restaurant." Simula niya habang ang boses niya ay nanginginig. "Pero nang makita ko po ang matandang pulubi na gutom sa labas, hindi ko po matiis. Alam ko pong bawal, pero hindi ko po maatim na magbulag-bulagan habang may pagkain namang maaaring maibigay." Habang nagsasalita si Nora, pinakikinggan siya ni Don Victor ng maigi. Ang mukha nito ay hindi nagpakita ng kahit anong galit. Sa halip, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Nora. "Lumaki po ako sa probinsya, sir," patuloy niya. "Sanay po ako na tulungan ang mga nangangailangan. Kasi po alam kong mas mabuti ang tumulong kahit konti kaysa magpanggap na hindi ko sila nakikita." Pagkatapos magsalita ni Nora, ilang sandali siyang nanatiling tahimik, hinihintay ang reaksyon ni Don Victor. Sa halip na sermonan siya, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng may-ari. "Alam mo, Hija," sabi ni Don Victor, "hindi lahat ng tao ay handang gawin ang ginawa mo. Marami ang pipiliing sundin ang patakaran kahit na may nasasakripisyong pagkatao." Napanganga si Nora sa narinig. Hindi niya inaasahan na magiging positibo ang reaksyon ng may-ari. "Ang prinsipyo mo, Nora, ay isang bagay na bihira ko nang makita sa mga tao ngayon," dagdag ni Don Victor. "Alam kong mahalaga ang mga patakaran sa negosyo, pero minsan mahalaga rin ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa." Hindi napigilan ni Nora ang muling pagtulo ng kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa lungkot, kundi sa kaunting kagaanan ng loob. Pakiramdam niya, kahit papaano, may isang taong nakakaintindi sa kanya.
Matapos ang maikling katahimikan, nagsalita ulit si Don Victor. Nora, gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Hindi madaling makakita ng empleyado na may malasakit na kagaya mo. Babalik ka sa trabaho pero may kondisyon. Napatingin si Nora sa kanya, may halong gulat at pag-asa. Talaga po, sir? Babalik niyo po ako? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Babalik ka, sagot ni Don Victor. Pero bukod sa trabaho mo bilang waitress, gusto kong gamitin ang malasakit mo sa tamang paraan. May isang proyekto akong matagal nang iniisip at gusto kong ikaw ang manguna. Hindi agad makapagsalita si Nora. Sa halip, napuno ang puso niya ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, binigyan siya ng pagkakataon na bumangon muli. Maraming salamat po, sir, sagot niya, halos humikbi. Pangako po, hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Tumango si Don Victor at ngumiti. Alam kong hindi mo sasayangin, Nora. Sa puso mo pa lang, alam kong tama ang naging desisyon ko. Habang naglalakad si Nora pa uwi, sa unang pagkakataon mula nang mawalan siya ng trabaho, naramdaman niya ang liwanag ng pag-asa. Alam niyang ang pagbabalik sa restaurant ay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi tungkol din sa muling pagpapatunay ng kanyang sarili at sa paggawa ng mas malaking bagay para sa iba. Sa muling pagbabalik ni Nora sa restaurant, hindi maipaliwanag ang halo-halong emosyon sa kanyang puso. Masaya siya dahil nabigyan siya ng pagkakataong bumalik sa trabaho, ngunit may halong kaba dahil alam niyang may espesyal na kondisyon na kasama sa kanyang pagbabalik. Nang magpunta siya sa opisina ni Don Victor para formal na pag-usapan ang kanyang bagong papel, inilatag ng may-ari ang plano. Nora, simula ni Don Victor habang nakaupo ito sa kanyang upuan. Gusto kong ang iyong malasakit ay magamit sa mas malawak na paraan. Kaya't sa muling pagbabalik mo, hindi ka lang basta waitress. Magiging bahagi ka ng isang espesyal na programa na matagal ko nang iniisip. Hindi agad makapagsalita si Nora, kaya't nagpatuloy si Don Victor. Ang programang ito ay magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bahagi nito ang paggamit ng resources ng restaurant upang maghatid ng pagkain sa mga pulubi at mahihirap na komunidad. At ikaw, Nora, ang magiging mukha at inspirasyon ng programang ito. Napanganga si Nora sa narinig. Ako po, sir. Pero paano po yun? Hindi po ako sigurado kung kaya ko. Ngumiti si Don Victor at sumagot. Kaya mo, Nora. Ang puso mo ang dahilan kung bakit ko nais ituloy ang programang ito. Gusto kong maging inspirasyon ka sa lahat ng empleyado na makita nila na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa kita, kundi tungkol din sa paggawa ng mabuti. Sa sumunod na mga araw, nagsimula si Nora sa kanyang bagong tungkulin. Bukod sa regular na trabaho niya bilang waitress, siya rin ang inatasan na mamahala sa mga feeding programs ng restaurant. Sinimulan nila ang maliit, nagdadala ng pagkain sa mga pulubi malapit sa restaurant, ngunit unti-unting lumawak ang saklaw ng kanilang proyekto. Ang iba pang mga empleyado ay unti-unting sumama sa kanyang misyon, at ang ilan sa kanila na dating naiinggit kay Nora ay nagsimulang magpakita ng suporta. Si Marlene, na matagal nang may kinikimkim na sama ng loob kay Nora, ay napansin ang dedikasyon nito. Isang gabi, habang abala si Nora sa pagbabalot ng pagkain para sa programa, nilapitan siya ni Marlene. Nora, simula nito. Alam kong hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa iyo noon, pero ngayon ko lang talaga naintindihan kung bakit maraming humahanga sa iyo. Pasensya ka na sa mga nagawa ko. Napangiti si Nora at sinagot si Marlene, Salamat. Mas mahalaga sa akin na magtulungan tayo ngayon. Malaki ang maitutulong mo sa programa. Unti-unti, ang dating tensyon sa pagitan ni Nora at ng kanyang mga kasamahan ay napalitan ng pagkakaisa. Nakita nila ang kahalagahan ng ginagawa ni Nora at nagsilbing inspirasyon ang kanyang malasakit para sa kanilang lahat. Isang hapon, habang nag-aayos si Nora ng mga pagkain para sa isang feeding program, napansin niyang may matandang lalaki na naglalakad papunta sa tapat ng restaurant. Agad siyang tumingin,
at tumigil ang kanyang puso sa pagkilala. Ang matanda ay ang parehong pulubi na kanyang pinakain noon. May dala itong maliit na supot na tila puno ng kalakal. Lumapit si Nora sa matanda, hindi alintana ang mga tingin ng mga tao. "Manong," sabi niya, "kumusta po kayo?" Napalingon ang matanda at nagulat nang makita si Nora. "Hija, ikaw pala iyon," sabi nito. Ang muka ay nagpakita ng tuwa. "Matagal na kitang hindi nakita. Salamat sa ginawa mo noon. Hindi ko iyon malilimutan." Napaiyak si Nora habang kausap ang matanda. Para sa kanya, ang makita itong muling naglalakad at tila mas maayos ang kalagayan ay isang patunay na tama ang kanyang ginawa noong araw na iyon. Nangako siyang tutulong pa sa matanda, hindi lamang bilang bahagi ng kanyang trabaho, kundi bilang isang tao na may malasakit sa kapwa. Sa gabing iyon, habang nagmumuni-muni si Nora tungkol sa mga nangyari, napagtanto niya na ang kanyang bagong papel ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang misyon upang maghatid ng liwanag sa mga nangangailangan at isang pagkakataon upang maging inspirasyon sa iba. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumibay ang kanyang paniniwala na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago. Pagkaraan ng muling pagkikita ni Nora at ng matandang pulubi, hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ito upang mas makilala pa. Umupo siya sa tabi ng matanda sa isang bangko malapit sa restaurant, dala ang ilang pagkain mula sa kanilang feeding program. "Manong, baka po gusto niyo munang kumain habang nagpapahinga," sabi ni Nora habang iniaabot ang isang mangkok ng mainit na sopas at tinapay. Nagpasalamat ang matanda at habang kumakain ito, napansin ni Nora ang tila lungkot na nananatili sa mga mata nito. Hindi niya mapigilang magtanong, "Manong, matagal na po ba kayong nasa lansangan? Kung hindi po kayo nagagalit, pwede po bang malaman ang kwento ninyo?" Sandaling natahimik ang matanda, tila nag-aalangan kung dapat niyang ikwento ang kanyang nakaraan. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Nora, nagsimula siyang magsalita. "Hija," simula ng matanda habang inilapag ang kanyang mangkok, "hindi naman ganito ang buhay ko dati. Isa akong guro noon, nagtuturo ng matematika sa isang paaralan sa probinsya. Mahirap ang buhay pero masaya ako sa pagtuturo sa mga bata." Nagulat si Nora sa narinig. Hindi niya inakala na ang matanda, na halos walang-wala na ngayon, ay dating guro. "Bakit po kayo huminto sa pagtuturo, Manong?" tanong niya, puno ng awa at interes. Huminga ng malalim ang matanda bago magpatuloy. "Nagkaroon ako ng malubhang sakit sa baga, Hija. Hindi ko na kayang magturo dahil madalas akong mahina at madaling mapagod. Wala akong ipon at wala ring pamilya na maaasahan. Ang mga gamot ay mahal at sa kalaunan, hindi ko na nabayaran ang upa sa bahay ko. Napilitan akong iwan ng lahat at maghahanap ng mas murang matitirhan hanggang sa nauwi na ako sa lansangan." Habang pinapakinggan ang kwento ng matanda, hindi maiwasan ni Nora ang maiyak. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan nito, ramdam niya ang dignidad at tapang ng matanda na harapin ang buhay sa lansangan. "Pasensya na po kung pinatanong ko pa. Hindi ko po gustong masaktan kayo," sabi ni Nora, bahagyang nakayuko. Umiling ang matanda at ngumiti ng bahagya. "Huwag kang mag-alala, Hija. Matagal ko nang tinanggap ang kalagayan ko. Pero ngayon, nakakagaan ng loob na may taong tulad mo na handang makinig." Ang kwento ng matanda ay nagbigay kay Nora ng bagong inspirasyon. Naisip niyang marami pang tulad nito na nangangailangan ng tulong. Mga taong dating may maayos na buhay, ngunit napilitang huminto dahil sa mga di inaasahang pagsubok. Alam niyang hindi niya kayang tulungan ang lahat, ngunit sa mga maliliit na hakbang, alam niyang maaaring may mabago siya. Sa muling pagbabalik niya sa restaurant, agad niyang kinausap si Don Victor. "Sir," simula niya, "may gusto po akong ipakilala sa inyo." Pinakilala niya ang matanda kay Don Victor at ibinahagi ang kwento nito. Habang pinapakinggan ni Don Victor ang kwento ng pulubi,
Hindi maitatanggi ang awa at respeto sa kanyang muka. Napakalungkot ng pinagdaanan nyo, sabi ni Don Victor sa matanda. Ngunit naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat para makabangon kayo. Nais kong tulungan kayo sa abot ng aking makakaya. Napuno ng luha ang mata ng matanda. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Ngumiti si Don Victor at tumingin kay Nora. Simula bukas, magpapadala tayo ng doktor upang suriin ang inyong kalagayan. Sisiguraduhin nating magagamot kayo at makakabalik sa maayos na kalusugan. Kapag handa na kayo, tutulungan ko rin kayong makahanap ng mas maayos na matitirhan. Hindi mapigilang mapaluha ni Nora sa kabutihan ni Don Victor. Alam niyang hindi lang ito isang pangako. Alam niyang sisiguraduhin ng may-ari na matutupad ang lahat ng ito. Sa araw na iyon, muling napatunayan ni Nora na ang kabutihan, gaano man kaliit o simple, ay may kakayahang baguhin ang buhay ng iba. Sa unang araw ng proyekto, abala si Nora sa paghahanda ng mga pagkain. Ang bawat pagkain ay nilagyan niya ng maayos na balot at siniguradong sapat para sa bawat tao. Sa labas ng restaurant, naglagay sila ng isang malaking mesa kung saan maaaring kumuha ng pagkain ng sinumang nangangailangan. Naging aktibo rin ang iba pang empleyado sa programa. Maging ang ilang dating nagdududa kay Nora, tulad ni Marlene, ay nagkusang loob na tumulong sa kanilang layunin. Nora, hindi ko inakalang ganito pala ang pakiramdam ng makatulong, sabi ni Marlene habang tinutulungan siya sa pagbabalot ng pagkain. Napangiti si Nora at sumagot, hindi pa huli ang lahat para magsimula tayo ng mabuting gawain. Habang abala ang lahat sa feeding program, dumagsa ang mga mahihirap na tao sa paligid upang tumanggap ng pagkain. Ang tuwa at pasasalamat sa kanilang mga muka ay sapat na upang pag-aanin ang pagod ng mga staff. Nakita ni Nora ang matandang pulubi na naging inspirasyon ng proyekto. Nasa gilid ito, nanonood at tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Lumapit si Nora at inabutan siya ng pagkain. Manong, salamat po sa inyong kwento. Kayo ang dahilan kung bakit kami nagsimula nito, sabi niya nang may ngiti. Hindi lamang mga pulubi ang nakinabang sa programa. Ang proyekto ay napansin din ng mga regular na customer ng restaurant. Napakaganda ng ginagawa nyo, sabi ng isa sa mga parokyano habang nagbabayad sa counter. Isa na ito sa mga dahilan kung bakit ako bumabalik dito. Unti-unti, ang kwento ng proyektong Kalinga ay kumalat sa social media. At dumami ang mga taong nagtangkilik sa restaurant hindi lamang dahil sa kanilang masasarap na pagkain, kundi dahil sa adhikain nitong makatulong sa kapwa. Natuwa si Don Victor sa mabilis na epekto ng proyekto. Sa isang pulong kasama ang mga empleyado, sinabi niya, hindi ko inasahan na ang simpleng feeding program ay magdadala ng ganitong klaseng pagbabago. Ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa ating responsibilidad bilang tao. Pinuri niya si Nora sa kanyang dedikasyon at sinabing, ikaw ang inspirasyon ng lahat ng ito, Nora. Huwag mong kalimutan iyon. Habang tumatagal, naging bahagi na ng araw-araw na operasyon ng restaurant ang feeding program. May mga araw na sinamahan ni Nora ang mga tauhan upang personal na maghatid ng pagkain sa mga komunidad na hirap sa buhay. Sa mga pagkakataong iyon, nakikita niya ang iba't ibang mukha ng kahirapan, mga bata na gutom, mga matatandang walang tahanan, at mga pamilyang umaasa sa maliit na pag-asa. Ang mga empleyado ng restaurant ay naging mas motivated sa kanilang trabaho. Alam nilang ang bawat oras na kanilang ginugugol ay hindi lamang para sa kanilang kita, kundi para rin sa mas malaking layunin. Nakakatuwang isipin na bahagi tayo ng pagbabago, sabi ng isa sa mga chef habang naghahanda ng pagkain para sa programa. Dahil sa bagong imahe ng restaurant, mas lalong dumami ang mga tumangkilik dito. Ang dating ordinaryong negosyo ay naging simbolo ng pag-asa at malasakit sa komunidad. Maging ang media ay nag-ulat tungkol sa feeding program na nagdala pa ng mas maraming customer at donasyon mula sa iba't ibang tao.
Sa paglipas ng panahon, ang restaurant ay hindi na lamang isang lugar para kumain. Ito na rin ay naging isang kanlungan para sa mga nangangailangan at isang inspirasyon para sa iba pang negosyo na magbigay ng kanilang kontribusyon sa komunidad. Para kay Nora, ang lahat ng ito ay patunay na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kakayahang magdulot ng malalaking pagbabago. Sa bawat ngiti ng mga taong kanilang natulungan, lalo siyang napalakas na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa gitna ng tagumpay ng restaurant at ng proyektong Kalinga, dumating ang isang hindi inaasahang trahedya. Isang hapon, habang abala ang mga tauhan sa kanilang trabaho, biglang naramdaman ang usok na lumalabas mula sa kusina. Isang maliit na depekto sa gas tank ang nagdulot ng sunog na mabilis na kumalat sa bahagi ng restaurant. Nagkaroon ng kaguluhan habang ang mga empleyado at mga customer ay nagmadaling lumabas para iligtas ang kanilang mga sarili. Si Nora, na nasa dining area noon, ay tumulong na ilikas ang mga customer. Lahat po, dumaan sa emergency exit. Huwag magtulakan. Sigaw niya habang sinisiguro na walang naiiwan sa loob. Kahit takot, nanatili siyang kalmado upang tulungan ang mga kasamahan at mga parokyano. Pagdating ng mga bumbero, mabilis nilang inaksyonan ng sunog, ngunit hindi na nila naisalba ang malaking bahagi ng restaurant. Ang kusina at ang dining area ay halos nasira, at ang natitirang bahagi ng gusali ay hindi naligtas gamitin. Nang matapos ang insidente, iniwang nakaluhod si Nora sa harap ng restaurant. Ang mga luha ay tahimik na tumutulo habang pinagmamasdan ang lugar na naging bahagi ng kanyang buhay at adhikain. Kinabukasan, naglabas ng pahayag si Don Victor na pansamantalang isasara ang restaurant. Sa kabila ng matibay nitong pangako na muling itatayo ang negosyo, ramdam ng lahat ang epekto ng trahedya. Maraming empleyado, kabilang si Nora, ang nawalan ng trabaho. Para kay Nora, ito ay isang malaking dagok, hindi lamang dahil sa kawalan ng kita kundi dahil ang restaurant ay naging sentro ng kanyang misyon na tumulong sa kapwa. Sa kabila ng sariling kalungkutan, pinili ni Nora na maging matatag para sa mga kasamahan niya. Sa isang maliit na meeting na kanyang inorganisa, sinabi niya, hindi natin pwedeng hayaang sirain ng sunog ang ating determinasyon. Magtulungan tayo para makabangon. Inumpisahan niyang kumalap ng pondo upang tulungan ang mga nawalan ng trabaho. Nangalap siya ng donasyon mula sa mga customer at dating benepisyaryo ng proyektong Kalinga. Nora, hindi ko alam kung paano mo nagagawang maging positibo sa ganitong sitwasyon, sabi ni Marlene, na noon ay lubos na nalulumbay. Napangiti si Nora at sinagot siya, hindi ito tungkol sa pagiging positibo. Ito ay tungkol sa paniniwala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na darating basta't magtulungan tayo. Ang mga kasamahan ni Nora, na unay tila nawalan ng pag-asa, ay unti-unting nabuhayan ng loob. Naging aktibo sila sa pagtulong sa mga naapektuhan. Nag-organisa sila ng mga bake sale, garage sale, at iba pang aktibidad upang makalikom ng pondo para sa mga pamilya ng mga empleyado. Hindi rin nagtagal, nakarating kay Don Victor ang tungkol sa ginagawang pagsisikap ni Nora. Nagulat siya sa dedikasyon ng dalaga na tulungan ang mga tao kahit na siya mismo ay apektado ng trahedya. Sa isang pulong kasama ang mga empleyado, sinabi ni Don Victor, Nora, ikaw ang tunay na haligi ng ating komunidad. Sa kabila ng lahat, nanatili kang inspirasyon sa marami. Bilang tugon sa kanilang pinagdadaanan, nangako si Don Victor na itatayo muli ang restaurant. Hindi ito ang katapusan, sabi niya sa lahat ng empleyado. Muling babangon ang ating negosyo, mas matatag at mas malakas. At kapag dumating ang araw na iyon, lahat kayo ay muling tatanggapin bilang bahagi ng ating pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng pag-asa sa lahat, lalo na kay Nora. Bagamat alam niyang mahirap ang prosesong kanilang kakaharapin, naniniwala siyang sa tulong ng pagkakaisa, muling maitatayo ang lugar na naging bahagi ng kanilang buhay. Sa kabila ng trahedya,
Ang apoy na sumunog sa restaurant ay hindi kailanman nakapagdilim sa apoy ng kanilang determinasyon. Sa halip, ito ay naging simula ng mas matibay na pagkakaisa sa pagitan ng mga empleyado at ng komunidad. Pagkalipas ng ilang buwan ng pagtutulungan at walang sawang dedikasyon, unti-unting nagbunga ang mga pagsusumikap ni Nora, Don Victor at ng komunidad. Sa tulong ng mga dating customer, kasamahan at maging ng mga taong dating natulungan ng proyektong Kalinga, naipon ang sapat na pondo upang muling maitayo ang restaurant. Hindi na ito basta isang ordinaryong kainan. Ito ay nagkaroon ng bagong layunin, maging isang community restaurant na maghahatid ng pagkain hindi lamang sa mga customer, kundi pati na rin sa mga nangangailangan. Ang araw ng pagbubukas ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Sa harap ng bagong restaurant, nagtipon ng mga empleyado, mga dating parokyano, at iba pang mga sumuporta sa muling pagtatayo nito. Nakasuot si Nora ng puting uniforme na simbolo ng kanyang bagong posisyon bilang operations manager. Habang pinagmamasdan niya ang gusali, hindi niya maiwasang mapaluha. Mula sa abo ng trahedya, ngayon ay nakatayo ang isang lugar na puno ng pag-asa at malasakit. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Don Victor, "Hindi natin magagawa ito kung hindi dahil sa tulong ng bawat isa. Ang restaurant na ito ay hindi lamang para sa negosyo. Ito ay para sa komunidad. At para kay Nora, na naging inspirasyon ng lahat ng ito, ang posisyong operations manager ay nararapat lamang para sa kanya." Nagpalakpakan ng lahat habang si Nora ay tinawag sa harap. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. "Maraming salamat po," sabi niya habang pinipigilan ang pagluha. "Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat. Ito ay patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na panahon, ang pagkakaisa at kabutihan ay magdadala ng liwanag." Bilang operations manager, naging mas aktibo si Nora sa pagpapalawak ng feeding program. Ang restaurant ay naglaan ng bahagi ng kita nito para sa regular na paghatid ng pagkain sa mga mahihirap na lugar. Sa bawat linggo, mayroong libreng hapunan sa restaurant para sa mga nangangailangan na tinawag nilang hapag ng pag-asa. Naging mas personal din ang koneksyon ng restaurant sa komunidad at ang bawat customer ay bahagi ng adhikain nito sa pagtulong. Isa sa mga highlight ng pagbubukas ng bagong restaurant ay ang pagbabalik ng pulubi na naging inspirasyon ni Nora. Ngayon, malusog na ito at mukhang mas masigla. Sa tulong ng suporta mula kina Nora at Don Victor, ang matanda ay sumailalim sa pagpapagamot at rehabilitasyon. Hindi lamang ito nanumbalik sa maayos na kalusugan, kundi nagboluntaryo rin itong maging bahagi ng feeding program. "Kahit sa simpleng paraan, gusto kong makatulong," sabi ng matanda habang abala ito sa pagbabalot ng pagkain. Para kay Nora, ito ay isang patunay na ang kabutihan ay laging may kakayahang magbigay ng bagong simula. Sa pagbabalik ng sigla ng restaurant, bumalik din ang mga dating customer. Marami ang patuloy na tumatangkilik, hindi lamang dahil sa masasarap na pagkain, kundi dahil sa malasakit na ipinapakita ng negosyo. Ang social media ay muling napuno ng kwento tungkol sa hapag ng pag-asa at marami ang nagbigay ng donasyon upang masuportahan pa ang layunin ng restaurant. "Napakaganda ng ginawa niyo dito," sabi ng isa sa mga customer. "Hindi lamang ito lugar para kumain, kundi isang lugar kung saan ramdam ang malasakit ng bawat isa." Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik ang tagumpay ng negosyo. Mula sa abo ng sunog, naging mas malakas ang restaurant kaysa dati. Ang bawat araw ay puno ng bagong pag-asa, hindi lamang para sa mga customer, kundi para rin sa mga taong natutulungan nito. Si Nora, na nagsimula bilang isang simpleng waitress, ay ngayon ang puso ng isang restaurant na nagsilbing simbolo ng pagkakaisa, kabutihan, at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Sa kabila ng lahat ng unos at pagsubok na dumaan sa buhay ni Nora, nanatili siyang matatag. Ang kanyang kwento,
Mula sa pagiging simpleng waitress hanggang sa pagiging operations manager ng isang community restaurant ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga empleyado kundi sa buong komunidad. Ang kanyang katatagan sa harap ng trahedya at ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na lugar sa puso ng mga tao. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumalago ang hapag ng pag-asa. Hindi lamang ito feeding program, kundi isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Si Nora, sa kanyang mahinahong paraan, ay naging mukha ng proyektong ito. Napansin ito ng maraming tao at unti-unti siyang naging kilala sa komunidad bilang isang mabuting ehemplo. Maging ang lokal na pamahalaan ay napansin ang kanyang ginagawa at inanyayahan siyang magsalita sa ilang programa upang ibahagi ang kanyang kwento. Sa isang okasyon, habang nagsasalita si Nora sa harap ng mga taong nais marinig ang kanyang kwento, sinabi niya, ang kabutihan ay hindi kailangang malaki. Ang isang maliit na bagay na ginagawa natin mula sa puso ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago. Hindi ko nagawa ang lahat ng ito mag-isa. Ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat. Isang tagumpay ng pagkakaisa at malasakit. Sa kanyang trabaho, nakilala ni Nora si Elisa, isang dating volunteer ng isang NGO na tumulong sa kanilang feeding program. Si Elisa ay may parehong hangarin sa buhay, ang makatulong sa mga nangangailangan. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob ni Nora at nagsimula silang magtulungan sa pagpapalawak ng hapag ng pag-asa. Si Elisa ang nagbigay ng ideya na magtayo ng maliit na workshop sa restaurant para turuan ng ilang benepisyaryo kung paano magluto, upang mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. Nora, hindi lang pagkain ang kailangan ng mga tao, sabi ni Elisa sa isang pulong. Kailangan din nilang matutong tumayo sa sarili nilang paa. Sana sa tulong ng programang ito, mabigyan natin sila ng mas magandang kinabukasan. Dahil sa suporta ni Elisa, nagkaroon ng panibagong direksyon ang kanilang proyekto. Kasabay ng feeding program, nagsimula rin silang magbigay ng libreng seminar sa mga interesadong benepisyaryo. Ang proyekto ay naging mas malawak at ang komunidad ay mas naging malapit sa restaurant. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nakalimutan ni Nora ang kanyang pamilya sa probinsya. Regular siyang nagpapadala ng pera sa kanila at sa tulong nito, unti-unti ring gumaan ang buhay ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa bawat tawag niya sa telepono, maririnig niya ang kasiyahan sa tinig ng kanyang ina. Nora, anak, napakalayo na ng narating mo. Napakalaki ng pasasalamat namin sa iyo, sabi ng kanyang ina sa isa sa kanilang pag-uusap. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Nora ng mas higit pang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Isang gabi, sa pagtatapos ng kanilang lingguhang feeding program, tinawag siya ni Don Victor sa opisina nito. Habang umiinom ng kape, tumingin si Don Victor kay Nora at ngumiti. Nora, alam mo ba kung gaano kakahalaga sa lugar na ito? Tanong niya. Sir, ginagawa ko lang po ang kaya ko, sagot ni Nora. Bahagyang nakangiti ngunit halata ang kababaang loob. Hindi, Nora, sagot ni Don Victor. Ikaw ang puso ng restaurant na ito. Kung hindi dahil sa iyong malasakit, hindi natin mararating ang ganitong tagumpay. Ang iyong kabutihan ang dahilan kung bakit nanatili ang tiwala ng mga tao sa atin. Napuno ng luha ang mata ni Nora sa sinabi ni Don Victor. Salamat po, sir. Pero sa totoo lang, marami po ang tumulong sa akin. Kung wala po kayo, ang mga empleyado at ang buong komunidad, hindi ko po magagawa ito. Ngumiti si Don Victor at tumango. Tama ka, Nora. Pero ang inspirasyon ay nagsisimula sa isang tao at ikaw iyon. Habang naglalakad pa uwi si Nora ng gabing iyon, napagtanto niya ang laki ng responsibilidad na nasa kanyang balikat, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, ramdam niya ang kagaanan ng loob na dulot ng kaalaman na ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng iba. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan,
nakatayo siya ngayon bilang isang simbolo ng pag-asa at tagumpay. Isang maganda at maaliwalas na hapon ang bumalot sa komunidad nang ginanap ang isang espesyal na okasyon sa restaurant. Naging tradisyon na ng hapag ng pag-asa ang magdaos ng pasasalamat sa kanilang mga parokyano at mga taong tumulong upang mapanatili ang kanilang advokasya. Ngunit sa araw na ito, kakaiba ang selebrasyon. Hindi lamang ito para sa proyekto kundi para kilalanin ang isang tao na naging puso ng kanilang tagumpay. Habang nagtitipon ng mga tao sa malawak na patio ng restaurant, abala si Nora sa pagtulong sa paghahanda. Hindi niya alam na ang araw na ito ay para rin sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng blusa at slacks, ngunit hindi na itago ng kanyang simpleng kasuotan ang kanyang likas na ganda at kabutihan. Sa kanyang puso, ang araw na ito ay para sa mga taong kanilang natulungan at hindi niya inasahan na siya mismo ang magiging tampok. Nang magsimula ang programa, umakyat si Don Victor sa entablado. Sa araw na ito, nais naming ipahayag ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa hapag ng pag-asa. Simula niya. Ngunit higit sa lahat, nais naming kilalanin ang isang tao na naging ilaw at inspirasyon sa lahat ng ito. Napatingin si Nora kay Don Victor, bahagyang nagtataka. Ipinagpatuloy ni Don Victor, "Nora, pumarito ka." Nagulat si Nora ngunit sumunod siya. Habang umaakyat sa entablado, nagpalakpakan ang mga tao. Ramdam niya ang init ng suporta at pagmamahal mula sa lahat. "Nora," simula ni Don Victor, "ang iyong malasakit, determinasyon, at walang sawang pagtulong sa kapwa ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang hapag ng pag-asa. Sa harap ng komunidad na ito, nais naming pasalamatan ka at kilalanin ang iyong kabutihan." Inabot ni Don Victor kay Nora ang isang plaque ng pagkilala na may nakaukit na mga salitang, "Sa iyong kabutihan at inspirasyon, ang komunidad ay lubos na nagpapasalamat." Nang mabasa ito ni Nora, hindi niya napigilang mapaluha. Para sa kanya, ang kanyang ginagawa ay simpleng tungkulin lamang. Ngunit ang makita na pinahahalagahan ito ng iba ay nagdulot ng kaligayahang hindi matutumbasan. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, biglang narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa audience. "Nora!" Napalingon siya at nakita ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, mga kapatid, at maging ang kanyang mga pamangkin. Dumalo silang lahat upang masaksihan ang kanyang tagumpay. Agad siyang bumaba mula sa entablado upang yakapin ang kanyang ina. "Anak, napakalayo na ng narating mo," sabi ng kanyang ina habang umiiyak. "Napaka-proud namin sa iyo. Mahal na mahal ko po kayo," sagot ni Nora. Sa sandaling iyon, parang nabura lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan niya. Ang makita ang kanyang pamilya na masaya at maayos ang kalagayan ay sapat ng gantimpala para sa kanya. Nang magbalik si Nora sa entablado, muling nagsalita si Don Victor. "May isa pa akong nais ipahayag," sabi niya, na nagdulot ng kaunting tensyon at pananabik sa mga tao. "Dahil sa dedikasyon at malasakit ni Nora, napagdesisyunan ko na sa hinaharap, nais kong gawing co-owner si Nora ng hapag ng pag-asa. Hindi lamang siya ang puso ng restaurant na ito, karapat-dapat din siyang maging bahagi ng pagmamay-ari nito." Nabigla si Nora sa narinig. Hindi niya inasahan ang ganitong biyaya. "Sir, hindi po kailangan," sagot niya. Bahagyang nanginginig ang boses. "Hindi ito tungkol sa kailangan, Nora," sagot ni Don Victor. "Ito ay nararapat sa isang taong tulad mo na nagbigay ng kanyang puso at panahon para sa komunidad." Nagpalakpakan ng mga tao at ramdam ni Nora ang suporta ng lahat. Sa araw na iyon, muli niyang napatunayan na ang kabutihan ay palaging may gantimpala kahit hindi ito agad dumarating. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga dating nawalan ng pag-asa. Maraming lumapit sa kanya matapos ang programa upang pasalamatan siya at sabihin kung paano nabago ang kanilang buhay dahil sa kanyang mga ginagawa.
Sa gabing iyon, habang nakaupo si Nora sa harap ng restaurant at pinagmamasdan ang mga bituin, napagtanto niya ang halaga ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat pagsubok, sakripisyo at luha ay nagdala sa kanya sa puntong ito ng tagumpay. Hindi lamang para sa kanya ang tagumpay na ito, kundi para rin sa lahat ng taong naniwala at tumulong sa kanya. Sa huli, habang sinasariwa niya ang lahat ng nangyari, sinabi niya sa sarili, hindi kailanman mali ang maging mabuti. At sa bawat ngiti ng mga tao na natulungan niya, ramdam niya ang tunay na halaga ng kanyang misyon. Isang masayang pagtatapos, ngunit simula rin ng mas marami pang kabutihan na nais niyang ibahagi sa mundo.